Traveling Terms 101. Bagong series po to na i-discuss natin yung mga terms na ginagamit natin kapag magka-travel tayo. Kasi lahat tayo nag-start from scratch naman, di ba? From zero knowledge hanggang sa ngayon, medyo sanay na po tayo mag-travel. So, I will discuss basic terms hanggang sa terms na hindi natin laging naririnig. For the first episode, I will discuss 3 terms. First term, airplane. So most probably lahat po tayo alam po natin kung anong airplane. Ang airplane po ay ang vehicle na ginagamit natin na lumilipad papunta po doon sa destination natin. Ito po, yan po ang itsura ng airplane. Second term, airlines. Ang airlines po ay ang company na nag-provide ng transportation sa mga tao or cargo. So, ito po ang mga local airlines natin, Philippine Airlines, tsaka Cebu Pacific. Sila po nag-provide ng transportation, ng ticketing, and lahat para maka-travel po tayo sa airplane. Okay? So, third term ay itinerary receipt. Ano po ba ang itinerary receipt? Ito po ang ating airplane ticket. So, nung bago ako nagka-travel, hindi ko alam, asan na po ba yung airplane ticket ko? Tanong ko noon. Ang sabi sa akin, yan na po yung ticket mo, yung itinerary receipt. Ganun pala yon. So, ngayon, alam ko na ang itinerary receipt ay ang airplane ticket po natin. Kapag nag-book ka po or bumili ng ticket po sa airlines, ito bibigay sa'yo. Ito po ang sample. Ito ang itinerary receipt. Dito nakalagay yung booking reference mo, saan ka pupunta, saan ka manggagaling, yung name mo, yan, kung anong oras ka aalis, at saka yung details ng binayaran mo. Meron din usually nakalagay dito kung kailan mo siya binook. Nakalagay din dito dahil low-cost service airline ang Cebu Pacific, nakalagay dito yung mga add-ons ko o yung mga dinagdag ko po sa ticket ko. Yan, so ito po ang itsura niya. Ano po bang gusto nyo malaman tungkol dito sa itinerary receipt? Let me know in the comment section. Plus, yung sinabi ko kayo na low-cost carrier, sa next episode po natin, i-discuss kung ano ibig sabihin nun. Okay? We hope this helps!